Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our fourth and bonus reading for the day. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa fourth reading of the day today, no? Ano po kaya ang makikita natin for our fourth reading of the day today, no? Gusto ko po sanang bigyan kayo ng readings dahil talagang hindi po ako makakatulog no kung hindi ko kayo bigyan ng readings, kaya kahit po ako ay pagod na pagod, gusto ko po kayong bigyan ng reading of the day. Okay? So pili na po tayo, mabalasahin muna po pala natin. Okay. Tingnan po natin. Kamusta po kayong lahat? Napanood nyo na po ba yung first, second, and third reading? Kaka-upload ko lang po ng third reading, pero gusto ko po agad sundan, ano, pa mamaya-maya lang, no? Sana po ay mapanood nyo po yung first, second, third, and fourth reading ngayon. Ito po yung huling-huli. Pero sana po ay inyo pa rin pong mapanood, ano? Ano po kaya ang makikita natin sa fourth reading, no? Masyado pong mabibigat din ang reading ngayon, kaya tingnan po natin lahat kung ano po ang makikita natin sa fourth reading of the day today. Pili po tayo ng 20 cards. No, this is just a bonus card. So, pili po tayo ng 20 cards. Tingnan lang natin kung anong message sa inyo ng universe sa oras na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Pili pa po tayo ng isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Ito na po ang 20 cards. Tingnan na po natin kung ano po ang makikita natin sa 20 cards ngayon. Okay, start na po tayo. Buksan lang po natin ang kandila. Okay. Ngayon po ay siya po ay nag-iisip, no? Parang lahat daw po ng nangyari sa pag-alis niya, yung mga hindi niya po ine-expect o yung mga ine-expect niya kasi po dati ay na pag-alis niya po ay makakalimutan ka na niya, pag-alis niya ay lahat ay good karma, lahat ay magiging maayos, magkakaroon siya ng masayang buhay, magkakaroon siya ng panibagong buhay, at kung ano-ano pa po ay nabaliktad po, no? Sa nakikita ko po talaga ngayon ay siya po ay nakakaramdam ng matinding siya po ay nakaramdam ng matinding kabaliktaran sa lahat po, no? Kumbaga lahat po ng inasahan niya ay bumaliktad po lahat, no? Ayan po, ngayon po gusto niya po umalis sa tukso at sa temptasyon. Na tukso daw po siya, no? About, parang natuwa siya na parang bumalik siya sa
pagkabata or pumalik siya sa may spark na sitwasyon, ano, para siyang nabuhay ulit, no? Hindi niya alam sa pagbuhay niya raw na ulit na yon ay siya pala ay babalikan ng tadhana sa pananakit na ginawa niya sa iyo. Maybe this person hindi niya po kasi inisip na talagang hindi niya po talaga inisip kung ano yung consequences na gagawin niya sa iyo. Kaya po talagang binalikan po ito ng tadhana at talagang nasaktan din po siya talaga sa nangyayari ngayon sa buhay niya. Yan, no? Ay, nako. Sa tingin ko po dito ay gusto niya talagang lumayo. Gusto niya po mag-isip-isip, gusto niya po magpahinga. Gusto niya po munang ipahinga yung kanyang utak dahil sa totoo lang po, sa mga oras ngayon ay talaga pong itong taong ito ay talagang pagod na pagod po yung utak niya, no? Parang gusto niya muna po talagang lumayo, or maybe itong taong to ay lumayo muna po talaga sa'yo, no? Kaya po sa nakikita ko, ang taong ito po ay talagang medyo malungkot po siya sa mga oras na to, no? Yung lahat po ng yung panluloko niya po sa'yo, yung niloko ka po niya, pagbabayaran niya po lahat or pinagbabayaran niya na lahat, no? Pagbabayaran niya lahat ng sakit na binigay niya sa iyo, no? Lahat ng pagsisinungaling niya, lahat po ng sakit na binigay niya sa iyo ay pagbabayaran niya or pinagbabayaran na po niya, no? Nagsisimula na niyang pagbayaran. So, nagsisimulan niya na pong pagbayaran ang mga panluloko at pagsisinungaling niya sa iyo, no? Kung akala niya po hindi ito babalik sa kanya, ngayon po ay nagsisimula na po siyang pagbayaran lahat ng mga kasalanan niya sa iyo. As a matter of fact, isa dyan yung namimiss niya po yung pag-aalaga mo kasi wala po siyang nakuha na kapalit mo na maalaga na katulad mo, na lahat ng problema ay sasaluhin, lahat ng problema ay tutulungan siya. Ngayon po ay mag-isa siya sa mga problema niya. Imbis po na tulungan siya, minsan inaaway pa po siya, no? Imbis po na makagaan sa kanya, minsan po lalo lang po siyang sinasaktan, at talagang hirap na hirap po itong taong to sa ngayon maniwala na meron pa siyang makikilala na mas higit sa iyo, no? Meron din po siyang financial struggle sa mga oras na to. Kung dati, pag namblema po ito, nandyan ka kaagad, naka-backup ka talaga kahit walang-wala nang matira sa iyo. Sige lang, kahit walang matira sa iyo, talagang lahat na lang po ay ibibigay mo sa taong ito. Lahat na lang po ay talagang ipaparamdam mo sa kanya na sige, okay lang ako basta ikaw ay hindi ka malungkot, na-solve ang problema mo, hindi ka na mag-iisip. Ganyan po yung nakikita ko, kahit na minsan ikaw na po yung namumblema, minsan ikaw namumblema ka na pero hindi mo po pinaparating sa kanya na namumblema ka na dahil ayaw mo pong mamumblema siya, no? Even sa financial, sa lahat na klase ng problema nito, sinolusyonan mo po, no? Talagang lahat, no? Ngayon, meron siyang financial loss, meron kailangan niya po ng tulong, pero po parang wala nang tutulong sa kanya, wala na po sa kanyang tutulong, wala na po sa kanya nag-aasikaso, parang wala na siyang suportang nakukuha sa lahat ng to, no? Pero ngayon po, hindi siya makapagdesisyon kung ano ang tama niyang gawin, no? Kasi sa tingin niya po ay siya po ay nakakarma, no? Siya po ay nakakarma sa mga sitwasyon ngayon na hindi niya po inaasahan. To be honest with you, no? Siya po ay naguguluhan, at talagang hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Nagpapanik po ito dahil may slowdown po sa buhay niya. Nag-slow down po yung buhay niya, at talagang sa nakikita ko ay nagpapanik po ito ngayon, ano? Kasi minsan nahihirapan siya na
Dati relax lang siya, akala niya okay lang lahat, pero there is this panic attack ngayon sa kanya na nagpapanik po siya. Bakit? Sobra po siyang nakakaramdam ng matinding failure, no? Parang ayan po, lahat po ngayon ng mga ginawa niya sa iyong pananaksak, lahat po ng panluloko niya, pagsisinungaling niya, pagpapaikot niya sa iyo, pagdidinay niya sa mga bagay-bagay, ngayon po siya nakakaramdam ng matinding pagbabayad, no? Pinagbabayaran niya na po ito kasi sa umaga pa lang po, gulong-gulo na po ito sa isipan niya at talagang hindi niya na po alam paano niya ito lulusutan. Ayan, no? Talagang gusto niya po ng kapahingahan, talagang gusto niya munang, talagang iniwanan kanya, living away, moving on, moving forward with his life. Ngayon po ay talagang gusto niya munang manahimik, magpahinga at mag-reflect sa bagay-bagay na ngayon. Ano? Talagang naiisip niya po kung ano daw po yung samahan na meron kayo, no? Ngayon niya po talaga naiisip kung ano po ang talagang samahan na sinayang niya, kung ano man po yung samahan na parang feeling niya napakaswerte niya na nung araw, pero ngayon ayan, ganyan na naman siya. Nagre-reflect po siya ngayon, nagre-reflect siya, hindi niya alam ano raw ba ang naging kasalanan niya sa buhay, ano daw ba yung parang hindi niya pa ina-admit talaga na may kasalanan siya sa buhay. Parang sinabi niya lang naman na ginusto niyang maging masaya. Kasalanan daw bang maging masaya? Yes, kapag may inapakan kang tao at hindi mo inayos, no? Pwede ka naman maging honest sa tao, pwede namang aminin mo lahat. Ang kaso po, bliname ka pa po niya, ikaw pa po may kasalanan sa lahat. Kaya ayan po yung nakikita ko, na parang ikaw pa po yung namoblema, no? Ikaw po yung nasaktan. Nasaktan ka na nga po ng sobra-sobra, nasisi ka pa, no? Ikaw pa yung nasisi, ikaw pa yung nasaktan, ikaw na po lahat, no? And sa tingin ko po, no, mas mahihirapan ka po sa mga susunod na panahon mas mahihirapan siya sa mga susunod na panahon kung papanindigan pa din po niya hanggang ngayon yung mga ginawa niya po sa iyo. There is this anxiety, trauma, no? And hopelessness, no? Siya po ang nakakaramdam ng anxiety, trauma. Minsan hindi po talaga ito nakakatulog, no? Isa po yan sa pagbabayad niya, yung hindi siya nakakatulog, no? Parang pinagbabayaran niya kasi lahat po yan pumapasok sa isipan niya over and over again, no? Yung kanyang mga ginawa sa iyo, somehow, kahit mo nga namang tong talagang naging masama yung ugali niya at the end of your relationship, pero may konsensya rin po ito, may guilt talaga siyang nararamdaman, pero hindi niya lang po kasi alam paano i-handle, no? Hindi niya po alam kung paano ibababa yung kanyang pride and ego, and saan po siya magsisimula. Kasi sa totoo lang po, hindi niya na po alam kung saan siya magsisimula dahil talagang hirap na hirap po ang taong ito sa totoo lang. Kaya po wala pa rin siyang magawa, wala po siyang magawa, and to tell you honestly, lack of initiative po talaga siya, no? Parang hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya. So parang wala siyang ginagawa, naka-stay put lang siya, stagnant lang siya, parang hindi niya po alam kung ano po yung mga next moves niya sa'yo, kung ano din po yung mapapabuting strategy, tactics para sa'yo, kasi yan po yung akala niya talagang tama, yung manahimik na lang muna, nag-aantay po siya sa'yo, waiting po siya sa'yo, no, kung meron ka pong gagawin, at baka naman daw, no, sakali na siya ay nag-aantay lamang sa'yo, no, ay gumawa ka ng action. Talagang dinisconnect niya po yung sarili niya sa'yo, disconnected po siya, no? Or for some of you, ikaw na rin ang nag-disconnect sa sarili mo, no? Pero most of you ay blinak po kayo ng inyong person, at sa tingin ko naman po, no, talagang itong person niyo na to ay kahit blinak niya po kayo, ngayon siya nagsisisi na naiisip niya po talaga yung connection nyo sa isa't isa, no? Teamwork, collaboration, marriage, or iniisip niya na sa huli baka kayo pa din, or
magsasama pa rin kayo, pero sa ngayon po talagang ina-isolate muna po niya yung sarili niya. Ayan, no? Ina-isolate niya yung sarili niya. Bakit? Kasi hindi niya po alam kung ano yung tamang approach, no? Ayaw niya rin pong marinig kung ano man yung mga kung ano po man yung ibang mga opinion ng ibang tao sa kanya, kasi alam niya po na yung mga dating kumampi sa kanya ay nagbaliktaran na rin yung iba, no? So that's it for your fourth and final reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and please click po yung ating bell para naman po updated kayo sa mga latest videos na ating pinost. At hindi po kayo mahirapan maghanap, lalo na po nilalagyan ko naman na po ng 1, 2, 3, 4, no? Kung ano man, kung may bonus reading kayo, may number 4 kayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na wag kayong malungkot po, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontakt. That's my only official and legit FB account. And of course, nilabas ko din po yung fake na Lady Elena, no? Para makita nyo po at maging babala po sa inyo, at hindi po kayo ma-hack ng details sa inyong cellphone, at hindi po kayo makuhanan ng dollars. Okay? Wala po akong PayPal account. Okay? Yan po. Clear po yan, ha? Hindi po ako yan. Okay, and for all my ever solid, loyal, and faithful Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at kahit nasan po akong lupalop ng daigdig, ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day, no? Kaya po masayang-masaya po ako dahil kayo po ay laging nandyan, ano, at talagang nananatiling solid, loyal, and faithful po sa atin, ano. Maraming salamat po sa inyo lahat. And to all of you, no, ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time, no. Do 3 things that will make you happy for the day. Be grateful, no, that we are still alive, healthy, and we still have yung chances of, alam niyo po yun, correcting our mistakes. Itama po kung ano yung mga mali natin sa ating sarili, patawarin ang ating mga sarili, at talaga mong sinasabi ko po sa inyo na talaga pong mahalin po natin ang ating sarili, because self-love is still the best love of all, no? And of course, kailangan nyo rin po ma-realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go, and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik bukas ng umaga. Very powerful day for Friday, no? Ako po ay magbabalik para sa first reading of the day tomorrow. For the meantime, kayo po ay magpahinga, mag-relax, at manood kung ano man ang gusto nyong panoorin para po kayo ay hindi mag-isip. Okay? Thank you po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At kung sino po ang gusto sa inyo magbigay ng super thanks at magpa-member sa akin dito sa YouTube channel, ay ako po ay nagte-thank you so much, because talagang malaki po yung matutulong natin yan para sa ating advocacy, para sa ating mga street elderly, no, na atin pong inaalagaan. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. And we are now approaching 18,000 subscribers. Maraming pong salamat sa inyong lahat, and alam ko po sa tamang oras at panahon, tayo po ay bibigyan ni Lord ng silver button, ano, sa tamang takdang oras na binigay niya. Okay, maraming salamat. Good night, and I love you all po. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin, ano, na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no. Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po
bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.